Heto na nga guys, so umpisa na natin yung tiba dito sa saging para makuha na natin yung bunga na kailangan natin. Siyempre, bago ako umpisa ko rin ito, bibisan ko muna tong paligid niya, baka kasi meron ditong mga something na mga lampinig. Para ano tayo ng safe ba? Ito na guys. Sa pagputol nitong puno, dapat dito sa mas taas-taas para hindi masira yung bunga pag bumagsak. Yun ang tinuro ng lulo ko. Kasi dati meron kaming may mga tanim siya na hindi naman karamihan. Pero pwede siyang kumuha ng maibenta. Siyempre, ako yung kanang kamay. Ako yung pumuputol or kasama ako sa pagpuputol ng puno. Siyempre, yung turo sa akin ay ituturo ko rin sa inyo. Or ipapakita ko sa inyo kung paano. Hindi pala tutorial yung ginagawa. Kasi ito is ano to. Vlog lang ako dito. Mahirap na yung tutorial guys. Ma-plug content tayo pag hindi maganda yung content natin. Pag mali-mali. So dito, ganito. Dapat sa taas mo siya tirahin. Mula sa puno, mga ilang metro. Basta dito sa taas. Dahan-dahanin mo lang yung pagputol dahil dapat dahan-dahan siya magbaw. Kung maaari nga sana pwede saluhin natin yung bunga, kaya lang hindi naman maganda itong ano dito yung ano kasi yung kuan is hindi flat yung space, kaya kahit hindi na masyado, hindi naman to pang benta, pang merienda lang naman. Ang importante hindi siya mawasak yung yung bunga. Dapat dahan-dahan siyang maibaba. Parang nagaano na siya, pero para mas mabilis siyang bumaba, kailangan kunti-kuntiin lang natin para hindi talaga siya bumagsak. Pagkita natin na parang magbabaw na siya, yun, tigilan na natin, hintayin na lang natin bumagsak. Or pag medyo alanganin tayo dahil nga medyo mataas tong puno, tulungan na natin yung gamitin natin ng pangmalakasang teknik. Oh, ganon. Ganon guys. Yan. Oh, ganito, papakita ko sa inyo. Ganon ang nangyari. Dahan-dahan siyang ibinaba yung bunga. Ganito yung nangyari. Dahan-dahan na ibinaba yung bunga. Kaya hindi siya napano. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung nangyari doon sa bunga. Kung ano yung naging sitwasyon. Ginawa natin yung technique na yon dahil para hindi masira yung bunga. Ito nga pwede pang panggulay itong puso ng saging. Kasi nga walang pumupunta dito na iba. Inalalayan natin, kaya hindi siya masyadong mabigat yung yung pagsak niya dito, kasi nga paunti-unti siyang ibinaba ng kanyang puno. Dahil doon sa ginawa nating teknik na itinuro pa ng lulo ko. O, di ba? Minsan kasi talaga experience is the best teacher na sabi nila. Kasi sa school namin, hindi naman tinuro. Itinuro yung pagtanim. Pero hindi naman itinuro kung paano i-harvest ng tama. Oo, di ba? Basta, ang sasabihin lang naman or something na ganun, di ba? Kasi minsan nga, mas maganda yung actual kaysa sa theory. Pero hindi ko sinasabi na wag ka na mag-aral. What I mean lang is experience is the best teacher. Yes. Yes. Yun lang, ganun. Tama. Based on my experience.
At saka ganon. Tapos, itong puno na to, dapat putol-putulin natin para hindi maging sagabal. Pagkatapos natin maputol yung ano ng yung bunga, ito na naman puno yung putol-putulin natin para hindi siya sagabal. Totoo na matubig tong puno ng tawag nito. Matubig tong puno ng saging pero hindi naman ibig sabihin na hindi siya matibay. Pero wag mo naman gawing puste ng bahay.